Hello po, ito po si Senator Richard Gordon. At ako po ay nagbabati sa inyo ng isang magandang araw at magandang taon araw-araw. At sabihin ko lang po sa inyo, ito ay sa ngalan ng buong Red Cross Board of Governors at ang Secretary General na si Lisa Sabaya na tumatangkilik sa mga ginagawa ngayon ni Cora Alma de Leon na magkaroon tayo ng kalinga para sa bagong buhay, para sa bagong pagkakataon. At hatid po ito ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Tangkilingin po nyo para marami tayong mapulot na makakatulong sa buhay ninyo. Mabuhay ang Pilipino. Mabuhay po kayo. God bless you. We all love you. Oh, yes, Sir Francis. At maganda ang ating tagtatangal kasing ganda ng mga bulaklak na nasa gilid ni Governor Cora sa kanyang mga madidilaw na bulaklak nasa background ni Governor Cora. Anyway, Gov Cora, Sir Francis, bago tayo natin ibigay ang ating episode sa mga guest natin, meron pong dalawang governor na nais magbigay ng kanilang pagbati. Dapat sana ay sila ay mga co-host natin ngayong hapong ito. Pero nagbigay na lang po sila ng mensahe sa inyo, Sir Francis, at kay Governor Cora at sa ating programa. Ito po sila. Wow! 15 years! Governor Cora Alma de Leon and Mr. Francis Cancino, our hosts for Kalinga ng Red Cross on their 15th year anniversary. Congratulations! And also to our listeners, sa mga tagapalamati sang aton palatuntunan sa Kalinga ng Red Cross, Merry Christmas sa inyong tanan, humalin sa amon diri sa Negros Occidental. Sa ngalan ng aking pamilya at na sarili kong pangalan, ay ito puso kong pinapaabot sa lahat at bawat isa na nagkasapi, voluntaryo, naglilingkod, nag-aambag at tumutulong sa mga adikain, alituntunin, huwaran ng ating samahang krus na pula ng Pilipinas. Ay ito pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang paglilingkod at matugumpay na pagtulong sa ating mga kababayang nasalanta ng bagyo, ng lindol, baha, sunog, sakuna at ng COVID-19. Ginagawa natin ito upang maibsan ang paghihirap ng ating mga kababayan. Salamat sa inyong lahat. At aking namang dalangin palagi sa mahal na Panginoon, naway tayo ay maging ligtas at maayos ang kalusugan ngayon at sa mga darating pang bukas. May awa ang Diyos at malalampasan nating lahat ang mga paghihirap at mga pagsubok ng sangkatauhan sa mga hinaharap. Sama-sama nating salubungin ang maliwanag at maunlad na bukas. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. God bless us all. God bless our country and people. Maraming salamat po. Thank you very much. Okay, si Governor Andrew yan, ha? Opo, Sir Francis. At yan, Sir Francis, yan po ay dapat nating co-host ngayong hapon na to. Mulit nagbigay na lang po siya ng mensahe kay Governor Cora at sa inyo, Sir Francis, dahil alam niyo po ba na birthday niya sa Martes? Kaya nga Andrew yan eh. Andres Bonifacio Day. Opo. At syempre, kasunod po kayo, Sir Francis. Ay! Maingay ka dyan, Edison. Okay. Dahan-dahan lang. Ayos po, okay. Eto na pupunta na po tayo sa ating talakaya ngayong hapong ito. At alam niyo, Sir Francis, Governor Cora, bukas po hanggang sa December 1,
mula November 29, that is bukas, Lunes, hanggang December 1 sa Miyerkules, ay magkakaroon po tayo ng National Vaccination Days kung saan ang target po ng ating government ay makapagbakuna ng 9 milyong katao. At kasama po dyan ang ating Philippine Red Cross sa pangunguna po ng ating health services, si Sir Mark Alvin Abrigo, ang manager ng health services, at syempre makakasama natin po ang chapter administrator ng Batangas chapter, dahil bukod sa may bakuna center na sila, may bakuna bus din po silang umiikot at ganon kabilis ang kanilang roll out ng pagbabakuna sa kanilang lugar. Magandang hapon po. Okay, let's welcome si Mark Alvin Abrigo. Mark Alvin. Wala pa. Okay. Si administrator. Yung administrator ng Batangas chapter, Ronald Generoso. Administrator Ronald, welcome. Magandang hapon po, Sir Francis, and magandang hapon po, Ma'am Cora, and sa ating kasama kay Paring Edison at sa lahat po ng mga tagapakinig, kay Sir Mark, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat Administrator Ronald, at makakapiling at makakasama namin kayo sa ating Batangas chapter, ang episode ngayon ng ating Kalinga Atid ng Red Cross. Habang inaantabayan na natin si Mark Alvin Abrigo, Governor Cora. Yes. Napakagandang opportunity na makaniig natin, ma-interview natin ang Batangas chapter administrators na si Ronald Generoso. Yan ay isang batikan ng chapter administrator. Kaya nakangiti na siya. Pero Sa ang tindig kulay lang niya, sa tindig nakaputi lang. siya, akala mo nasa langit. Parang nasa 7th heaven. Pero I am napakaputi. sure he's very happy kasi Batangas chapter has been doing very, very well in terms of the kahit na anong disaster, lalo na ngayon with the COVID-19. Siguro ipapaliwanag niya anong mga efforts ng Batangas chapter para makarating ang serbisyo ng Red Cross sa Batangas province. Malaki ang Batangas province at maraming munisipyo. Go ahead, Ronald. Magkwento ka sa mga nanonood, nakikinig sa atin kung ano ang mga challenges mo ngayon sa Batangas dahil meron pa tayong hinaharap na pandemya. Totoo po yan, Ma'am Cora. Talaga pong napaka-challenging sa mga Batanggenyo itong year 2020 and yung year 2021. Alam niyo po, Ma'am Cora, Sir Francis, sa tulong at mabilis na pagtugon ng tulong ng ating mahal na Chairman, Senator Dick Bordon, and Ma'am Elizabeth Saballa, sa pamamagitan nila napapabilis natin ang tulong na ihatid dito sa mga Batanggenyo. Alam niyo, Ma'am Cora, talagang sinubok kami ng tadhana ngayong 2020 and 2021 dahil una pa lang binayo na kami ng bagyo, then sumunod po yung pagputok ng bulkan, 2 beses pumutok at hanggang ngayon po ay may nakaambang pagputok, and then mayroon pa kaming pandemic tayo, sabay-sabay na nakakaranas ng pandemic, pero hindi po dito mapipigilan ang services ng Philippine Red Cross. Talaga naman pong ibinubuhos ng ating mahal na chairman, Ma'am Elizabeth Saballa at Sir Mark, yung mga tulong sa pangkalusugan, lalong higit po sa larangan ng pagbabakuna. Meron po kaagad pinadala na 2 bus, bakuna bus, para magamit natin sa 4 na sulok ng probinsya ng Batangas. Meron pa po tayong nagagamit na mobile truck clinic para po masuportahan, ma-augment pa rin ang pagbabakuna. At meron po tayong isang evacuation, isang vaccination center dito po sa Batangas City. Okay. Now, Administrator Ronald, itatanong ko lang, Governor Cora, dahil nabanggit na meron silang vaccination bus na iikot. Ngayon, gaano kalaki ang maitutulong nito dahil starting Monday, meron tayong 3 araw na National Vaccination Day. So ano na ang nakaposisyon nating gagawin at iaambag para makatulong tayo sa kampanya ng pamahalaan na magkaroon ng maraming mababakunahan
dito sa 3 araw na vaccination day, Administrator Ronald? Sir Francis, ano po, sa tulong po ng ating health services, sa pangunguna ni Sir Mark Alvin Abrigo, nakapagpabakuna na po tayo ng halos humigit nagamit yung bakuna ng 27,000 na katao. And out of doon po, mayroon na tayong fully vaccinated na halos nasa 11,000 na po. At ngayon po, sa darating na vaccination days, ito pong bakuna bus, ito pong mobile clinic natin, ay pupwesto sa 4 na sulok ng probinsya ng Batangas. Okay. Pero wala ba kayong na-encounter na mga challenges na kung saan ayaw magpabakuna ng iba? Meron pa rin mga ilang natatakot and so forth and so on. Wala ba tayo dyan sa yung mga Batanggenyo? Alam ko matatapang yan handang harapin ang bakuna. Meron pa rin po, Sir Francis. Kaya nga po, sa tulong at pakikipag-ugnayan natin kay Sir Mark Alvin Abrigo, yung ating manager ng health services, pinadadalhan din po kami ng mga information dissemination campaign materials, yung mga ipapakinig din sa mga tao, sa community, para lubusan po silang makumbinse na magpaturok. Kasabay po yan ng ating mga bus, umano po yan, may paging, may sound, po yan, yung maingay Sound system, sound system, opo. Okay, Governor Cora, nandiyan na ata si Yes. Manager Abrigo. Yes. Mark, are you on the line na? Hello, Mark. Ayan na. Oo. Yes, magandang hapon po, Gov Cora and Sir Francis. Oo. Ang ganda ng suot mo ngayon at naka-uniform ka pa, terno, blue, tapos white and red. Parang talagang national anthem ka. Red, white, and blue. No? Very good, very good. Ngayon siguro, bigyan mo kami ng ulat yung sa health service. Ano ngayon ang engagement ninyo? Saan kayo ngayon? Ano nagpo-focus para alam ng lahat ng chapters natin all over the country ang effort ng health services natin? Opo. Maraming salamat po, Sir Francis, Gov Cora, at magandang hapon po sa lahat po ng nakikinig ng ating palatuntunan ngayong hapon. Of course, at maraming salamat din kay Sir Ronald Generoso na talaga namang napakasipag na administrator ng ating Batangas chapter. Nais ko pong iulat yung ginagawa ng Philippine Red Cross sa pamumuno po ng ating chairman, Richard Gordon, at saka ni ating Secretary General Elizabeth Saballa. Ito pong pagbabakuna sa COVID-19, talaga namang ibinigay ng Philippine Red Cross yung todo suporta nito sa vaccination rollout. So, kahapon nga po, naka-achieve na po ang Philippine Red Cross ng 600,000. Okay po, 600,000 na doses administered. So, ito po yung na iturok natin na bakuna. So, karamihan po dyan ay first dose. Pero yung iba naman po ay 1 dose lang katulad ng Johnson & Johnson. So, meron na pong naturokan ang Philippine Red Cross na 600,000 na katao na bakuna laban sa COVID. So, ito po ay napakalaking kontribusyon ng Philippine Red Cross para maprotektahan natin ang ating sambayanan laban sa COVID. Ang Philippine Red Cross po, Sir Francis, Gov Cora, meron tayong 25 na bakuna center. Okay? So, ito pong mga bakuna center na ito po yung sa mga opisina ng Red Cross, sa mga mall, o kaya naman sa mga partner natin na institution na nilagay natin yung bakuna center, katuwang yung mga local government units. Okay, doon po pumupunta yung mga nagpapabakuna. Babanggitin ko lang kung nasaan tong pong mga bakuna center, So, meron tayo po dito sa tower. 2 po, bale, dito sa opisina natin sa EDSA Boni. Meron po sa likod ng office, which is the PLMC, at saka yung nasa may along EDSA po, EDSA Boni. Meron din po tayo sa old office natin sa Port area. Na bakuna center. Opo.
Meron din po tayo sa Pasay chapter. Sa Manila chapter, katuwang natin ang Letran at saka ang Kabaka Center. So dalawa po ang Manila. And then sa Quezon City, meron po sa Centris. Sa Rizal naman po, meron tayo sa Pasig Arcobia at saka sa San Lorenzo sa Makati in partnership with the respective LGUs. At saka meron tayo po lately sa PICC, Bakuna Center. So marami-rami po ang Bakuna Center natin dito sa Metro Manila. Meron din po tayo sa Northern Luzon, Region 3. Nandyan po ang Tarlac Mall, sa Tarlac City. And then meron tayo sa Bulacan BSU, Bakuna Center. And then meron po tayo sa Bataan Pinelco sa Balanga City. Meron tayo sa Olongapo Harbor Point Mall. Meron din po tayo sa Pangasinan Ordaneta CB Mall, sa La Union Rotary Service Center sa Aringay, and then sa Ilocos Norte, Robinson sa San Nicolas. Then meron po tayo sa Region 4A, syempre nangunguna sila Sir Ronald. Meron tayo sa Batangas City Mall, Centro Mall. And then meron tayo sa Cavite City, SM Bacoor, at saka sa Gentry Vista Mall. And then meron tayo sa Laguna po, sa Calamba, LISP Bakuna Center. Then sa Visayas and Mindanao, meron tayo sa Bacolod, Gaisano, sa Zamboanga City chapter mismo, sa Davao City na Archdiocese Office, at saka sa Iligan City Chunghua School. So yan po yung 25 natin na Bakuna Center. Of course, meron din po tayong mga bakuna bus. Opo. Bakuna bus, bali 17 po na bakuna bus ang meron tayo. So nangunguna po dyan ang lugar po nila Sir Ronald sa Batangas. 2 po ang bakuna bus nila. Sa Cavite chapter, 3. Sa Laguna, 2. Sa Quezon Lucena, hanggang Quezon po abot 1 bus. And then meron tayong isa sa Rizal Province. And then going up north, meron tayong tig-isa sa Isabela at saka sa Cagayan. And then pag parte ng Visayas, marami rin po tayong bakuna bus dyan. Meron tayo sa Bacolod ulit, sa Cebu, katulad ng Mandawi at saka sa Lapu-Lapu at saka sa Bogo City. And then meron tayo sa Iloilo, sa Capiz at saka sa Aklan. So, dyan po yung ating mga bakuna bus. So, dahil dyan sa mga pinagsanib na kontribusyon po natin, ay kaya naman nakapagturok na po tayo ng 600,000 na bakuna po laban sa COVID. Ang Very aking good. tanong, Francis, bukod Yes, sir. dito sa ginagawa na natin na vaccination center, vaccination activities, ayan, nakita natin na sa picture, kung ano na yung ginagawa. Huwag natin kalimutan na patuloy pa rin ang PCR, ang pagkuha ng testing, kasi yung mga tao ngayon, hindi naman pwede magtrabaho hanggat hindi sila nakiklear na sa PCR testing. Can you also tell us kung ano ngayon ang estado ng testing ng Red Cross? Kasi 2 tayo, sa live testing at saka yung isa natin na testing. Explain mo kung ano ngayon ang situation natin sa testing. Yes po. Actually po, Gov Cora, Sir Francis, pareho nating hinihikayat ito, habang nagbabakuna tayo, pinapaliwanag din natin sa lahat ng binabakunahan natin na wag nilang kakalimutan na magpa-test, lalong-lalo na kung sila ay may mga sintomas, na-expose sila sa may mga COVID. So yun din yung binibigyan natin na importansya sa mga kapartners po natin na pinupuntahan natin sa bakuna center at saka sa bakuna bus. So importante na magpapatest pa rin ngayon sapagkat kailangan, mahalaga, malalaman natin sino pa rin yung may COVID. Kasi kung hindi natin malalaman kung sino yung mga may COVID, hindi natin totally maaagapan yung pagkalat. So I think
in a matter of days, Gov Cora, Sir Francis, mararating na ng Philippine Red Cross ang another milestone na ma-achieve natin ang 5 million tests conducted in terms of yung mga molecular laboratories po ng Philippine Red Cross. At nananatili tayong number 1 sa dami ng test na ginawa at talaga naman tayo ang pinakamalaki na katuwang ng gobyerno sa usapin po na to. Sa kasalukuyan, nakita nyo na ba aling mga chapters ang pinakamarami din na nabakunahan, aling chapters ang pinakamarami din na na-test? May indicators na ba kayo? May pag-aaral na? Kung alin ang dapat natin papurihan, katulad sabi mo nga, sa Batangas ay malaki ang coverage, no? So aling probinsya pa? Number 1, yung okay na sila. Yung isa naman, yung mga probinsya pang mga chapters natin na humaharap pa sa challenge na patuloy pa rin yung pagdami ng mga nagkakaroon ng infection ng COVID. Do you have an idea? Yes, Gov Cora. Alam niyo po, yung ating mga Red Cross chapters na nagpapatakbo ng bakuna centers ay talaga namang porsigido na tumaas yung ating accomplishment kasi ito po ay direct nating tulong sa government at saka sa sambayan ng Pilipino. Dito po sa National Capital Region ay dito po yung napakataas ng ating accomplishment. Of course, simply because dito bumuhos yung bakuna na napakarami sa NCR, kaya madami accomplishment ng mga NCR chapters ng Red Cross dito. Kung titignan din po natin dito sa Metro Manila ay talaga namang napakataas na rin ng coverage ng mga taong nabakunahan. Susunod po yung sa Region 4A. Okay, nandyan po yung Calabarzon area na I think nasa 45% ang kanilang accomplishment in terms of yung population na target na dapat mabakunahan. Kaya yung mga PRC chapters po din natin dyan, ay talaga namang marami rin silang naiturok gamit ang kanilang bakuna center at saka bakuna bus. Pero syempre, nakasalalay po kasi ito sa pagdating din nung bakuna. Ngayon, dahil mataas na yung coverage dito sa NCR, nakikita natin na bumubuhos na rin ang bakuna sa mga iba't ibang regions. Pero syempre, kailangan po natin ding tutukan ang Region 3 at saka Region 4A dahil sila yung susunod na pinakamaraming tao dito sa after ng Metro Manila. And kailangan maproteksyonan yung mga tao dyan para hindi rin sila makadagdag sa dami ng magkaka-COVID. At sa kasalukuyan, hindi pa rin basta makaalis yung mga taong na hindi napapasok sa isang lugar na hindi pa sila vaccinated. Kasi alam ko, miski kami, kung pupunta kami sa restaurant dito sa Metro Manila, ay talagang hinahanapan kami ng certification na kami ay vaccinated. Ang isa pang dapat tingnan natin, and that is tie up with LGUs, yung mga nasa bahay lang ng mga senior citizen na hindi pa nababakunahan. Dapat merong mag-e-escort sa kanila, madala sila sa sentro, sa bakuna bus, kasi at least hindi naman madadala sa bahay-bahay nila, at least matutulungan sila, katulad ng OSCA, may Organization of Senior Citizens. Siguro dapat tumulong yon ang chapter administrator, imbitahin sila na sila na yun mismo ang mag-guide para makarating, para mabakunahan ang lahat ng senior citizens. Kasi ngayon, na binabakunahan na yata yung 15 to 17, di ba, yung mga kabataan. So, wag nating kalimutan kasi baka we're busy sa kabataan, nakalimutan natin meron pa tayong tira sa mga senior citizen na hindi pa nababakunahan. I think that should be factored. Alamin sa mga barangay, katulad ni Ronald sa Batangas, baka meron pa mga senior citizens na hindi nababakunahan. Di ba? Gov Cora, tamang-tama po ang sinabi ninyo. Actually po, ito po yung may nakakalungkot na datos. Alam naman po natin na yung mga senior citizens at saka yung mga sinasabi natin na elderly, sila po yung second priority ng COVID-19 vaccination. Kaya nilagay po sila as A2. Ang datos po ng senior citizen ay nasa 60% pa lang. 60% pa lang po ng mga senior citizen ang nare-reach. Meaning napakalaki pa po ng mga
senior na hindi nababakunahan. Marami pong aspeto ito, katulad ng maaring hindi po sila makapunta sa bakuna center dahil syempre matatanda na po sila, nasa bahay na lang sila. Kaya napakagaling po ng naisip ng ating chairman, Richard J. Gordon, na palakarin ang ating mga bakuna bus. Yung mga bakuna bus na talaga namang pupunta sa mga lugar na maraming tao, hindi na kailangan pumunta ng bakuna center at doon magbabakuna. So makikita po natin na yung mga chapters natin na pinuntahan ng bakuna bus, talaga namang ni-reach out po yung ating mga senior citizen na nasa loob na lang ng bahay, nasa mga institusyon, o kaya naman kahit nasa mga pagamutan, talaga namang binakunahan po natin sila. Tama po kayo na dapat wag nating kakalimutan na yung mga elderly ay mabakunahan. Sabi nga namin, saludo tayo sa mga magulang na pinapabakunahan ang kanilang mga bagets na anak, yung mga 12 to 17. Pero mas saludo tayo sa mga anak na hindi kinakalimutan na talaga namang mag-i-effort para mapabakunahan ang kanilang mga senior citizen na magulang. Kasi nga po, meron na silang difficulty in reaching the bakuna center. Kaya nga, maganda na alamin natin alin pang mga areas ang may problema pa. I think the chapter administrators can tell us that. Kaya tama-tama, baka si Francis may mga tanong na dapat masagot pa rin ng Red Cross staff. Okay, thank you very much, Governor Cora. Pero bago ako magtanong, pararaanin muna natin ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Magsesend ako ulit ng Zoom link. Okay. Bakunado ka na ba? Kung hindi pa, ito na ang pagkakataon mo. Sa darating na November 29 hanggang December 1 ay ilulunsad ang Bayanihan Bakunahan. Ano nga ba ang Bayanihan Bakunahan? Ang Bayanihan Bakunahan o ang National Vaccination Day ang malawakang bayanihan o pagtutulungan ng National Task Force Against COVID-19, DOH, DILG at ng buong medical community sector na isasagawa sa halos 8,000 vaccination sites sa buong bansa na naglalayong pataasin pa ang bilang ng mga bakunadong Pilipino. 9 million doses in total, 3 million doses per day, 17 regions sa loob ng 3 araw. Sama-sama tayo sa Bayanihan Bakunahan at maging bayani para sa kapwa nating Pilipino. Mga kababayan, sama-sama nating ipakita ang lakas isang bayan nating labanan ang COVID. Ligtas, lakas, buo, Pinas. Gusto mo bang makibahagi sa malawakang inisyatibo ng pamahalaan na naglalayong maprotektahan ang mga Pilipino laban sa COVID-19? Ano pang hinihintay mo? Pwede kang tumulong kung ikaw ay isang health screener, vaccinator, post-vaccination monitor, health educator, registration personnel, encoder, data consolidator o tallier. At kahit wala kang medical background, huwag mag-alala. Maaari ka pa rin tumulong bilang health educator, registration personnel at encoder. Mag-volunteer na at mag-register o scan lamang ang QR code. Makilahok sa National Vaccination Day sa November 29 hanggang December 1. Bawat bakunadong volunteer ay maaring sumali sa Bakunado Panalo Raffle at may tsansang manalo ng 1 million pesos. Sama-sama tayo sa Bayanihan Bakunahan at maging bayani para sa kapwa nating Pilipino. Sama-sama nating ipakita ang ating lakas. Isang bayan nating labanan ang COVID-19. Ligtas, lakas, buong Pinas! Hashtag ID natin ang ID ng Pilipino. Ano ang minimum age para makapag-apply sa Philippine Identification System o PhilSys? Walang minimum age na pag-apply sa PhilSys dahil ito ay para sa lahat ng Pilipino. Hashtag ID natin ang ID ng Pilipino. Isang paalala mula sa PSA, PCOO at ng himpilang ito.
Okay, nagbabalik po tayo sa ating programa sa ganap na 3:34 po ng hapon at nais nating pasalamatan una sa lahat ang mga nanonood sa ating Facebook Live at sa mga nakikinig sa ating na talapahitan 738 kHz Radyo Pilipinas. At syempre, pasalamatan po natin ang mga technician natin ngayon, si Sir Oli Lopez at si Ma'am Mika Go. Ma'am Mika, salamat po sa inyo. Sir Francis. Edison. At babalikan natin ang ilang mga katanungan pa na paglalarawan ng isinasagawa ngayon ng ating Philippine Red Cross bilang auxiliary to the government. Manager Mark. Wala pa yata sir, hindi pa yata siya naka-join ulit eh. Andyan muna si Sir Ronald. May tanong ako kay Sir Ronald, Sir Francis Gobcora. Sir Ronald, ilang barangay na yung ating napuntahan ng bakuna bus diyan sa ano? At ilang lungsod na yung napuntahan natin diyan sa atin Batangas? Sir Edison, in terms of municipalities and cities, we already serve 23 municipalities including cities. Ilan ba ang total na municipalities nyo? Meron po kaming 34 cities and municipalities. Ano po? So, maganda. Technically, mga 21 pa ang kailangan ninyong silbihan. And I think in these 3 days, di ba? Mga ano na lang po, mga 11 na lang po. 11 na lang. Oo. Yes po. Opo. Oo. So, with these 3 days na bakunahan, may expect natin, masasaturate ninyo. Magagawa nyo kasi terrific ang outreach ninyo eh. Kaya talagang baka mauna ang Batangas sa pag-achieve ng comprehensive coverage. What do you think, Ronald? Actually, Ma'am Cora, talaga pong nag-focus kami dun sa mga dun sa mga syudad kung saan may malalaki talaga yung population. Ano po, yung movement ay mabilis. Ano po, like Batangas City, Tanawan City, Lipa City, and Santo Tomas City. Yan po, yun po yung may mga matataas ang population. Diyan po tayo hindi nakatutok. Okay. Siguro mahalaga na makipag-ugnayan din kayo kay Governor Mandanas, isang kaibigan natin yan, na para matulungan kayong marating pa yung mga ibang lugar. Kasi malaki din, we're auxiliary to government, huwag natin kalimutan na may papel ang government para matiyak na mararating yung mga lugar na dapat marating. Actually, yan po talaga, Ma'am Cora, yung bilin ng ating mahal na chairman at saka ni Sir Mark Abrigo, na talaga pong directly tayo po ay makikipag-ugnayan dun sa mga LGUs na talaga pong dapat tayo ay katuwang nila dito sa effort na to sa pagbabakuna. At kung sakali magka-problema sa coordination, meron tayong tie-up with DILG, with Yusek Martindino na nagko-cover ng mga barangays. Kasi siyempre may mga ibang barangays na they feel it's a burden na mag-iintindi pa sila dyan. Pero tayo naman, ang gusto natin, mabroaden ang reach ng Red Cross. And with their help, we expect that we will be more successful. So, proceed tayo sa anong challenges pa ninyo? Anong challenge sa Batangas para marating yung mga lugar? Kasi katulad ng sabi mo nga, dinadala na ang serbisyo closer to the people. Pero baka ang kailangan nyo din volunteers to identify sino pa yung mga taong hindi nararating. Maybe that's important. Actually, Ma'am Cora, yung naging challenge po talaga namin the past few days, ay yung pong madami pa rin talagang ayaw magpabakuna. So, yun po talaga yung main reason. Plus, nung mga naunang linggo po at buwan ay syempre po medyo nabitin tayo ng konti dun sa supply ng vaccine. Pero ngayon po, ang dami ng supply ng vaccine. Yung unang problema na ayaw magpabakuna, malulutas yan pag nakita ng may kamag-anak sila na nagkukonvince sa kanila kailangan ng bakuna. Kasi kailangan merong endorser parang na sila maunawaan nila, no?
And then number 2, ang dapat nang ipalam sa kanila na pwede pa silang vulnerability nila, na pwede pa silang magkasakit. Kasi ako, I believe in public health, importante na health in the hands of the people, na alam nila minsan, they're getting misinformation. May mga nagte-text na huwag magpapavaccinate, wag yun ang sundin natin. Ang sundin natin yung mas mahalaga sa Red Cross na dapat magawa natin. So, first of all, I want to congratulate you for your efforts in Batangas, and soon, and of course si Mark, yung dapat pa nating isipin. Kaya nga, we need to have this radio program regularly, at pati mga Board of Governors ngayon, members ng board, are also encouraged to participate in our program para totoong maging malawak na ang ating reach dito sa Kalinga mula sa Red Cross. Okay. Francis? Okay, thank you very much, Governor Cora. Pupuntahan ko nga si Manager Mark. Manager Mark, bilang auxiliary to the government, ang ating Philippine Red Cross, ano ang paghahanda ng health services natin para sa 3 araw, National Vaccination Days, na inilaan ng pamahalaan para na sa ganon talaga namang makatulong at malaki ang maiambag ng ating Philippine Red Cross sa panawagan at kampanyang ito. Mark? Yes, salamat po Kuya Francis and Gov Cora. Bilang pinakaaktibong suporta ng Philippine Red Cross sa ating National Vaccination Days. Bali 3 araw po yan, November 29, November 30, at saka December 1. Pagaganahin po natin lahat ng ating bakuna center, yung ating mga bakuna bus. Tapos magpapadala po tayo ng 25 teams. 25 teams kung doon sa mga lugar na wala tayong bakuna center tsaka bakuna bus, 25 teams na susuporta sa mga LGU operated na bakuna center. So bukod sa nabanggit ko kanina, yung mga lugar ng katulad ng sa mga malalayong lugar ng Apayao, Camarines Sur, Palawan, Bohol, Baguio, Zambales, and then sa parte ng Mindanao, nandiyan yung mga sa Sultan Kudarat, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Marawi, Hinguog City, Davao del Sur, General Santos, Cotabato, yan po, Bukidnon. So yan po yung mga lugar na magdadagdag tayo. So dahil dyan, itong 3 araw po na to, kasama na po yung mga sa Region 4A, sa pangunguna po ng Batangas, nila Sir Ronald. Ang ituturok na bakuna ng Philippine Red Cross ay nasa 50,000 na bakuna ngayong 3 araw po na to. Magmo-mobilize po tayo ng nasa 600 na volunteer sa 3 araw na to doon sa mga lugar po na nabanggit natin. Nasa 50 chapters po ang imo-mobilize natin para magsuporta sa National Vaccination Days para naman talaga namang yung suporta natin ay lubos-lubos and makatulong tayo sa target ng gobyerno na 9 million jobs in 3 days po. Pero Ronald, Mark, wag nating kalimutan. Marami pa rin tayong mga indigenous tribes and people sa iba't ibang kapuluan ng ating bansa. So, meron na ba tayong target o mga preparasyon para ma-reach out natin itong mga indigenous people? Sir Francis, Gov Cora, ito rin yung tututukan po nung bakuna bus. Okay? Yung ating mga bakuna bus, as much as possible, dinadirect natin sila doon sa mga malalayong lugar, mga liblib, para mailapit po sa kanila yung pagbabakuna. Sa mga susunod na linggo po, mag-organize din po tayo ng mga teams natin sa Mindanao. Sa Mindanao po kasi medyo may mga region na mababa pa yung kanilang accomplishments. And so ino-organize po natin yung ating mga team sa Mindanao para mas lalo po tayo makatulong lalo na sa mga malalayong lugar.
Alam naman po natin na pag ang community ay malayo, maring hindi po sila makapunta or makababa sa mga bakuna center. Kaya ang gagawin po ng Red Cross ay ilalapit yung pagbabakuna katulad ng sa mobile vaccination o ng bakuna bus. Ito naman po ay inaalaw na ngayon ng Department of Health, kaya mas lalo po nating paiigtingin, lalong-lalo na sa area po ng Mindanao. Okay, pero sapat-sapat ba ang ating bakuna at mga syringe na kailangan sapagkat nabalitaan ko kamakailan na may mga lugar na marami ang bakuna pero kulang ang syringe o pang-iniksyon. Tayo ba kompleto ba tayo at hindi ba tayo kakapusin sa ating rollout na yan, Mark? Tama po kayo. Ang Philippine Red Cross nakadepende sa supply po ng gobyerno. Yun. Kaya pagka mayroon na tayong pagbabakuna sa isang lugar at medyo challenge yung supply ng syringe, yun po ay nakakaapekto sa bilis ng pag-deploy ng pagbabakuna. Kaya naman isa rin yan sa mga challenge natin, katuwang ng ating mga local government unit. Kaya minsan, nakakaapekto to sa bilis po ng pagbabakuna. Sir Francis? Okay, Governor Cora. Yes, kailangan maunawaan nyo ng mga tao na hindi naman Red Cross ang may problema dyan. Ang may problema dyan ay ang local government, because ang local government, ang primary agency responsible, tayo auxiliary tayo to government. Pero dapat alamin natin saan lugar nakakaproblema, because that's going to be our role to open the doors of opportunity. Kaya pag hindi nagagawa, ay we need to bring that to bear. Paalam natin kung saang areas. So, and that is why we have the radio program, para alamin kung saan lugar nakakaproblema. But of course, that was in the past. Hopefully ngayon, ay hindi na natin makita yon. But in the future, we need to identify anong areas ang dapat tutukan. Dahil that's the only way we can ensure full coverage. Tayo mismo ang dapat may alam ang mga lugar na hindi nararating. Hindi na pa nararating ng gobyerno. That's what I mean. Edison, may tatanong ka? Akin lang sususugan, sir, na yung ating bakuna bus ay ang Red Cross lang po ang nagpasimuno niyan, Sir Francis, yung bakuna bus sa pamumuno ng ating chairman na CEO Richard Gordon. At ang narating po niyan, Sir Francis, alam niyo na yung Talim Island diyan sa Rizal. Narating yung natin. At yung iba pang lugar diyan sa Laguna, sa dulo ng Batangas, meron tayong narating ng mga bakuna bus sa may Cagayan, sa Isabela. Yung mga bulubundukin, sir, nakakarating yung bakuna bus natin. So, handang-handa na tayo, Manager Mark, sa 3 araw na National Vaccination Day. Pero ano ba yan? Ang target natin, ang mga primary target ng ating pagbabakuna at pagtulong sa pamahalaan sa National Day of Vaccination, kasama na rin ba ang mga kabataan? Tama po kayo, Sir Francis. Iba-ibang lugar, iba-iba rin yung target kung ano na po yung target nila sa lugar na yon. Sa mga probinsya, yung mga bakuna centers po natin, karamihan po ng target doon ay yung mga adult pa rin. Alright? Pero may mga lugar naman po na nagta-target na ang Red Cross ng PEDYA, yung 12 to 17. Dito naman po sa Metro Manila, pagtulong natin nitong Lunes, ang target na natin ay yung booster. Alright? So yung booster na para sa mga senior citizen, sa mga frontliner, at saka dun sa mga adult with comorbidity. So yung mga bakuna center ng Red Cross ay magsisimula na rin na magturok ng booster dose. Kailan? So kasama kami ni Governor Cora dyan, booster shot na yan. Kailan? Sa birthday ni Francis? Ay, nako! ay. Bakit? Kailan yon? So, starting po bukas sa Lunes, yung pong dati nating nabakunahan ng mga taga Red Cross ay maaari na silang magkapag-ugnayan. Dito po sa Mandaluyong, meron tayong link na pinapadala sa mga dati na nating nabakunahan para makapili sila ng schedule po nila sa mga susunod na linggo. Sa booster yon. Kaya Opo. December 1, booster shot, Francis. Pero pwede bang ano yan? Wala pa kami 6 months after fully Kailangan dose. yata. Paano yan? Mark?
pwede na ba kaming magpa-poster? Kailangan po hintayin nating mag 6 months, Ayun. Sir Francis. Yun, And then, So, pipiliin po libre pa ninyo rin kung kami. ano yung nais nyo ibakuna sa inyo base sa kung ano po yung nabakuna rin sa inyo ng una. Ayun, Kung nabakuna kami ng ano nga ang nabakuna na sa amin sa Red Cross. Astra po ba sa inyo, Gob? Astra? AstraZeneca. Kailan? Opo, Balik tapos na kami ng June eh. July, Opo. August, September, October, November, December dapat. Ang Opo. booster. So, O maaari tama, na po. December 1 ang booster. Naku talaga Yes, naman, ma'am. bakit nababanggit pirmi yung December 1 na yan? Ewan ko bakit importante yung December 1. Meron yata magbe-birthday ng December 1. Si Edison. Hindi palagay ko mas matanda ang magbe-birthday. Ay, Sus Mariosep. Sino ba yung magbe-birthday? Pero ako, Mark, October ako last. Yung Umati last na. dose ko was October. Sa November, 2022 ka December, pa. January, February, March, April. So, next year pa ako. Next year. Oo. Bago ka bumoto. April. Mahal na araw yon kaya walang bakunahan. Okay. So, Tapos yes, na. Governor. Hindi, mayroon ka pa bang naisitanong bago tayo tuluyang magbigay sa kanila ng daan para sa kanilang panawagan? Sa ginagawa natin ngayon ay pinofocus natin ang experiences ng mga chapters. Kaya tuloy-tuloy tayo. Tuwing linggo, aalamin natin kung ano nangyayari sa mga chapters. Okay. So, Manager Mark, ang iyong mensahe at panawagan sa ating sambayanan sa pamagitan ng ating Kalinga Hatid ng Red Cross. Go ahead. Siyempre po, ito po mga ginagawa ng Philippine Red Cross ay talaga namang base sa porsigidong pamumuno ng ating chairman. Opo, Senator Richard Gordon, talaga namang kung ano yung hard work ni Sir ay kinakascade natin sa mga chapters kaya naaabot natin itong ating mga accomplishment na to. Of course, nagpapasalamat tayo Sir Francis sa mga partners na tumutulong sa Philippine Red Cross para masuportahan din yung ating mga ginagawa. Ano po, nandiyan yung IFRC, ICRC, Netherlands Red Cross, at saka German Red Cross. Meron din tayong mga corporate partners katulad ng Coca-Cola at saka ng Procter & Gamble na tumutulong sa atin. And of course, dahil na rin sa masigasig na pakikipag-ugnayan ng ating chairman, nakuha natin ang suporta para sa bakuna bus ng Victory Liner, ng UB Express, ng Lina Group, at saka ng Ceres bus liner sa Visayas. So napakaganda na nandito po yung mga tumusuporta sa Philippine Red Cross. Kaya naman tayo po sa Philippine Red Cross, nananawagan tayo sa publiko na para dun sa mga hindi pa nagpapabakuna, ay kunin na po natin yung ating pagkakataon na magpabakuna tayo. Tayo po ay nagpapabakuna hindi lang po para sa sarili natin, kundi para sa pamilya natin, para lahat po ay protektado at talaga namang yung komunidad din ay makausad na at sama-sama nating malabanan ang COVID-19. Okay, thank you very much. At Administrator Ronald, yung mensahe mo sa kapwa Batanggenyos, go ahead. Yes po, nasabi na po ng lahat ni Sir Mark. Ano po, ang ganda po ng pagkakasabi. Ano? Kaya po naman, ang hiling ko din sa ating mga Batanggenyo ay talaga pong magpabakuna din para sa ating mga pamilya at mga mahal natin sa buhay. Ano po. Muli po, maraming salamat po Ma'am Cora, Sir Francis, Sir Mark. Ano po, maraming salamat po, Sir Edison. Thank you, sir. Sir Okay, Ronald. thank you very much. At Governor Cora, your famous quotation. Yeah. Well, palagi ko sinasabi, magagawa natin lahat ng bagay kung di tayo nag-iisa. Sa magitan ng programa ngayon ay pinapaalam natin sa mga nanonood, nakikinig kung ano na ang estado ng ginagawa ng Philippine Red Cross. Maraming salamat sa nakinig, nanood at muli sa darating na linggo magkita-kita ulit tayo. Okay, thank you very much. At sa ngalan ng ating mga naging panauhin, Manager Mark Alvin Abrigo ng Health Services ng Philippine Red Cross at Administrator Ronald Generoso ng Red Cross Batangas Chapter. At siyempre sa ngalan ng ating butihing Chair Richard Dick Gordon at sa ating Secgen Lisa Zabalya at sa hanay ng ating mga Board of Governors, sa ating mga RCY at volunteers nationwide,
ang inyo pong Kuya Francis nag-iwan ng isang mapayapa, masagana at magandang araw ng linggo. God bless. Until next Sunday, maraming salamat po. Back to you, Edison. Susunod na po ang pagbabalita, hatid po sa inyo ni Sir Albert Sebastian, kasunod po ng programa ni Pads Fernandez, Pulso ng Bayan. 6 na minuto bago mag alas 4 ng hapon. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always